Okay, ito pang-apat na part. Ang haba ng login natin. So ngayon dito sa pang-apat na part natin, gagawin natin, syempre, dito sa login magko-connect na tayo. Okay? So para makakonect tayo, punta na tayong database. Ito. So madali na lang gagawin natin dito, connect na lang tayo ganyan. Marami pwede natin gawin, no? Pwedeng gawin na pwede tayong mag-create ng panibagong sub or dito na lang. Sa ngayon, dito na lang muna natin ilagay. Okay. Tapos, magdagdag lang tayo. Kinapi-paste ko ito, ito. Yung sa insert user group. Ilagay ko dito sa login. Okay. Tapos ngayon, gawin natin. Ito, mag-di muna tayo din username as string equals before x daw. Not text. Yung 1 kasi doon yung ating ano. Tapos, ito naman password. Tapos, gawin natin ito. Yan. So, ngayon, dito, lisin natin to. Yan. Tapos, lisin natin yan. Lisin natin to. Okay. Lisin natin to. Tapos dito, I think hindi natin kailangan burahin natin to. Ito lang. Yan. Tapos exec, gawin natin, siyempre kukunin natin yung laman kasi ito gagawin natin ito. Kukunin natin yung laman ng username. So yung first name niya, group ID, so kunin natin lahat yung kailangan. Oops. Dito, yan. Select letter K, select asterisk from user accounts. User accounts where natin yung username plus and password. Password plus tapos syempre and yung publish. So bakit ba kailangan natin ng publish? So kung halimbawa yan ay 0, hindi siya makakalagin dapat. So dapat ng publish natin laging 1. Malaman nyo rin mamaya mapupunta natin yan. Sa ngayon, yun lang muna, no? Mamaya magagamit natin yan. Papakita ko sa inyo. So array as string. Yan. So kailangan natin doon ay 3. So dito, lagyan natin is username. Tapos password saka 1. Okay, tapos ito dito lagyan natin, may kulang tayo dito. So DMRS as result set as result set yan, false yan. Tapos do while rs.next. So ngayon, dahil kailangan natin kunin, may mangga daw. Tinda ng mangga. So ngayon, kailangan natin kasing kunin yung username, kung dito. Kailangan natin kunin yung username, first name, last name, tapos yung user group. Ba't walang user group to? Username, last name, walang user group. Wait, close natin. Open natin ulit. Dito. So, user accounts. Meron tayong user group wala Let me check. Close muna. Wala yung user group natin. So, kailangan natin yun Ano ba tayo nilagay? Insert group ID. Dito ba sa create? Teka, ba check lang natin. Group ID tayo Hindi ko alam bakit dito wala tayong group ID. User accounts. Password, first name, last name. Ulitin natin yun. Kasi wala tayong group ID doon.
dapat meron tayong group ID. Kailangan natin yun kasi para kung maraming user, may limit natin kung ano lang pwede nilang gawin bagang privilege na meron sila. Okay, so ngayon balik tayo dito. Hindi natin yung ating database. User group, user accounts. Hindi pumasok ang ating user accounts. May problema tayo. Insert admin account. Ang problema natin ay in values for 10. Okay. Kulang tayo na isa. Siya admin. Ayun. Okay, so ulitin natin. Kulang tayo na isa para sa group ID. So hindi nga natin na-create yung group ID natin. So ngayon, double check natin. Ayun, so meron na tayong group ID, which is 1. Okay, so okay na tayo. So ito, comment natin ulit ito. Ayan pala, naka-comment na. Okay na yan. So meron na tayo, no? Click na tayo sa login. So kunin natin yung mga yon, lahat yon. So dito naman gagawin natin, since yun dapat public, gagamitin natin kasi sa kahit saan So mag-create tayo ngayon ng bagong code module. Variables lagyan natin. Dito natin lalagay mga global variables natin. So syempre public yan. Natin yung user ID. User ID as a string, as int natin. Int. Tapos public username as string, tapos yung first name, kailangan natin yun, string, tapos yung I think gawin na natin name na lang siya, name. Hindi, kunin tama na yung gawin natin ganun. First name i-dugtong na lang natin siya kasi gagamitin din natin yun last name as string. Tapos group ID. User group ID. User group ID as int. Yan. So ngayon, punta tayo login, kunin natin yung mga yan. Ito. So variables that user ID. User ID equals to rs.getInt. So yung pangalan ng int natin is ID, yung column. Tapos copy lang natin yan. Saka natin yung username, first name, last name, and ID, group ID. So dito username, username, tapos first name, tapos last name, group ID. Yan. So dito syempre username lagyan natin, tapos first name, tapos last name, tapos group ID ito. So ito yung pangalan ng mga columns natin sa user accounts. So syempre ito papalitan natin to get string ito. So lahat yung get string ito int. Okay. So yan, kailangan natin lahat yan. Tapos siguro dapat ihiwalay natin to. Ganito gawin natin. Private sub user login. Ito para makita niyo user login as boolean. As boolean. Ngayon, kopyahin natin to. Yan, ganyan lang. Tapos dito lagay natin dito ng parameters. Username as string and password as string. Yan. Tapos, maglagay tayo dito dim result as boolean. Yan. So okay, meron tayo no, tine-check ko lang no.
Pagka SQL transaction successful, close natin yung RS natin. Okay, let's close natin, tapos return natin yung result. So dito gawin natin, dito tayo maglagay, so if variables dot user ID equals 0, then so dapat bago natin yan, tawagin natin dito, para mag-return to 0 siya. So variables dot user ID equals to 0. Yan. So kapag 0, ibig sabihin pag walang laman yung ID natin, invalid. Okay, pwede kasi natin gamitin yung results din eh. Ito yung ginamit natin dito sa database. Ito, saan yan? Ito yung count. Pwede rin to. Kaso nga lang, yung count lang yun. Kung merong laman, magdo-double query tayo. So, gawin natin ganito na lang. Kaya ganito ginawa natin. Ito. Para magawa natin kagad yung laman. Okay. Ngayon, pag 0, pag walang laman yung user ID natin, pag ito, hindi siya nagbago, 1, 2, 3, kung ano man yung user ID nun, maglalagay tayo ng message box. So, wala tayong XUI. So, tayong libraries. Lagyan natin dito, public XUI as XUI. Yan. So, balik tayo sa login. So, XUI, oops, yan. Libraries .xui .message. Ang gamitin natin ay ito, simple lang. So valid user credentials, simple lang lagyan natin. Tapos error login. Yan, tapos natin return natin, yung result natin gawin natin false. Result equals to false. Tapos else result equals to true. Yan. Tapos dito, pag may problema, siyempre result equals to false. Okay. Tapos okay, yan. Tapos dito sa ating login dito, i-call natin ganyan. If username user login equals to false, then so dito kaya siya may error, lagay natin yung username. Oops, user login yan. Username, ito ba yan? Username sa password. False to false, ibig sabihin, ito, yung return natin na false ito. Narin valid user credentials, hindi siya tutuloy. So, gawin natin ganito. False to true. Ibabato natin siya sa admin. So, go to admin. Tawag ito dashboard. So, sa ngayon, wag muna. So, kaya ilagay natin ganito. Libraries .xui.message sync login successful. Nalalagay natin muna sa ngayon. Yan. Tapos ang ating title is login. Yan. So run natin. Tingnan natin papasok. Meron na tayong username and password doon na admin. Yun yung gagamitin natin para makapag-login tayo. So, check natin. Makakapasok ba tayo sa ating system. Okay, wait lang natin. Ito yung ating splash screen. Okay, so lagay natin admins, lagay natin ng S muna. Tapos yung ating password. Yan, invalid user credentials. So, alis natin yung S para admin. Invalid user credentials pa rin.
natin, baka mali yung ating password. Ganun pa rin, valid user credentials. So punta tayo dito sa ating login. Check natin dito kasi dyan siya pumapasok eh. Okay, so login natin. Yan, ibig sabihin wala nakukuha, no? So wala yung username. Ano ba yung username natin? Admin. Ang ating password is password. Alam ko na kung bakit hindi tayo makapasok. Kasi ang ginawa pala natin ganito. Ito, naka-hash tayo, 256. So i-hash natin yung ating password. Ito. I-hash natin yan. Okay? So saan ba tayong hash natin? Siyempre sa controls. .sha256. Tapos yung password natin. Okay, so balik tayo ulit dito. Gawin natin. So, gawin natin ulit yung password natin. Passwords. Nilagyan ko ng S. So, dito, pumasok. So, invalid siya. Valid user credentials. Natin. Yan, okay. Tapos, bawasan lang natin. Kasi S lang naman tatanggalin natin. So, login. Yun, login successful na tayo. Okay. So, ngayon, nakaka-login na tayo successfully. So, lagyan natin S to. Yan, valid user credentials. So, pag nilanggal natin yan, successful na ulit. Okay, so nakakapag-login na tayo ng successful. Nakapasok na tayo. So, ibabato natin yan ang dashboard. Okay, so yun, tapos na ating login. Dagdag lang tayo dito ko ng isa pa. Kasi nakita ko yung title ng natin, ng login natin. Hindi, form yung nakalagay. So, lagyan natin dito, login. Gawin natin ganito. Login. Yan. Ngayon, dagdag lang tayo ng variables dito. Ito natin lagay sa bandang taas. So, public app title as string plus natin payroll system space space. Tapos punta tayo dito sa login. So, dagdag natin dito ngayon yan. So, variables plus app title post and sign. So, ngayon, tignan natin. Para pag open nung app natin, hindi siya i-form yung nakalagay doon na title. So, nakalagay yung payroll system at kung ano siya, login. Or kung dashboard. Hindi na bago. Ating Ito, hindi na bago. Title. Teka. Natin lagay. So, ulitin natin. Dapat magbabago yun. Gusto na natin to, then okay na tayo. So, ayan, meron tayo payroll system.login. Kaya hindi siya nagbago kasi nauna kong tinawag itong form title lang. Hindi ko pa na-load yung layout. Okay? So, inilipat ko lang, binaba ko lang siya. So, ayan, meron na tayo payroll system login. Ayan. Tapos, nakaka-login na rin tayo. Oops. Yung aking password. Ayan. Okay. So, yun. Basta tayo sa login natin. Susunod tayo, dashboard tayo. Mag-create tayo ng GUI. Medyo matagal yun, yung create natin ng GUI. So, di ko lang kung ilang part ang gagawin natin doon sa pagti-design na. Okay. So, yun. Hanggang dito lang muna tayo, no, sa payroll natin. Login. Tapos na tayo sa ating login, splash screen. Nakakreate na tayong tables. So, tignan ko. Iniwan ko kung paano susunod. Siguro, sunod natin gawin, buuhin natin muna lahat ng tables, yung mga kailangan natin. Okay? So, yun. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita na lang ulit tayo sa next tutorial natin. Maraming salamat po sa panonood.